Malamang iniisip mo na sapat na ang 8 basong tubig sa isang araw para alagaan ang iyong mga kalamnan. Narinig mo na ang patakarang iyan buong buhay mo, inulit-ulit at sinubukang sundin. Pero, paano kung sabihin ko sa iyo na ang ideyang iyan, sa halip na isang gintong tuntunin, ay isang pagpapasimple na maaaring pumipigil sa iyong pagpapalakas? At kung ang paraan ng pag-inom ng tubig ng karamihan, kahit na may mabuting intensyon, ay hindi ang pinakamabisa, pag-isipan mo sandali. Umiinom ka ng isang malaking baso ng tubig, nasiyahan ka, pero pagkalipas ng kalahating oras, kailangan mong tumakbo sa banyo. Tila dumadaan lang sa iyo ang tubig, binibigatan ang iyong mga bato, nang hindi sapat na na-hydrate ang pinakamahalaga. Ang tissue ng kalamnan, ang makina ng iyong katawan. Ako si Dr. Fernando Magsaysay, at sa aking konsultasyon, nakakita ako ng daan-daang pasyente, mga lalaki at babaeng puno ng buhay, na nagsisimulang makaramdam ng kahinaan. Napapansin nilang mas nahihirapan silang tumayo mula sa isang upuan, na mas mabigat ang mga supot mula sa palengke, o na ang isang simpleng pagkadulas ay nagiging isang mapanganib na pagkahulog. Ang diagnosis ay madalas na tumutukoy sa isang tahimik na kaaway, ang sarcopenia, ang pagkawala ng masa at lakas ng kalamnan na may kaugnayan sa edad. At sa loob ng maraming taon, habang naghahanap kami ng mga solusyon sa ehersisyo at dieta, mayroong isang maluwag na sinulid, isang piraso na hindi lubos na magkasya. Ang pirasong iyon, ang nawawalang kawing na nag-uugnay sa lahat ng pagsisikap, ay ang hydration. Ngunit hindi anumang hydration, ito ay isang paraan ng pag-inom ng tubig na matalino, madiskarte at batay sa pisyolohiya. Manatili ka sa akin dahil sa video na ito, isisiwalat ko kung paano ang paraan ng iyong pag-inom ng tubig, hindi lang ang dami, ang sikreto para buhayin ang pagbuo ng kalamnan at pigilan ang sarcopenia. Tinitiyak ko sa iyo na pagkatapos nito, hindi mo na muling titingnan ang isang simpleng baso ng tubig sa parehong paraan. Ang nakatagong suliranin, ang talamak na dehydrasyon at sarcopenia. Bago ko ibigay sa iyo ang solusyon, mahalagang maunawaan mo ang kabigatan ng problema. Ang salitang sarcopenia ay maaaring tunog teknikal, ngunit ang kahulugan nito ay napaka-personal. Ang sarko ay mula sa Griego at nangangahulugang kalamnan at ang penia ay nangangahulugang pagkawala. Ito ay literal na pagkawala ng iyong kalamnan, ngunit higit pa rito, ito ay ang unti-unting pagkawala ng iyong lakas, ng iyong enerhiya, ng iyong balanse at, sa huli, ng iyong kasarinlan. Ang sarcopenia ay ang tahimik na magnanakaw na pumapasok sa iyong buhay ng walang ingay. Isang araw, mapapansin mo na hindi mo na mabuksan ang garapon ng jam. Sa ibang araw, mag-iisip ka ng 2 beses bago yumuko para kunin ang isang bagay sa sahig. Mas mabilis kang mapagod sa iyong mga paglalakad. Pinipili mo ang elevator sa halip na ang hagdanan at nagsisimula kang makaramdam ng isang nakatagong takot na madapa, mahulog, mabalian ng balakang. Ang bali sa balakang na iyon ang multo na humahabol sa maraming nakatatanda at ang sarcopenia ang nagbubukas ng pinto para dito. Ang mahinang kalamnan ay hindi mapoprotektahan ang iyong mga buto. Ang masamang balanse na produkto ng isang core at mga binti na walang lakas ay nagpapahina sa iyo. Ngayon, saan pumapasok ang tubig sa lahat ng ito? Dito nalilito ang karamihan. Iniugnay natin ang dehydration sa pagkakaroon ng tuyong bibig, ngunit mayroong isang mas mapanganib at karaniwang uri. Ang talamak na mababang antas ng dehydration. Ito ay napakabihira na hindi mo ito napapansin. Hindi ka nakakaramdam ng matinding pagkauhaw, ngunit ang iyong mga selula, lalo na ang iyong mga selula ng kalamnan, ay tahimik na nagdurusa. Dapat mong maunawaan ang isang bagay na mahalaga. Ang uhaw ay isang sigaw ng tulong mula sa iyong katawan at sa oras na maramdaman mo ito, huli na. Pumasok ka na sa isang estado ng kakulangan sa tubig na sumasabotahe sa iyong kalusugan mula sa loob. Gusto kong isipin mo ang iyong mga kalamnan bilang isang siksik at matibay na espongha. Upang gumana ang esponghang iyon, upang makakontra ito ng may lakas, kailangan itong maging basa. Ang kalamnan ay, sa katunayan, isa sa mga tisyo na pinakamayaman sa tubig sa katawan. Humigit kumulang 75 hanggang 79% ng masa ng kalamnan ay tubig. Ang tubig ang medium kung saan nagaganap ang lahat ng mga reaksyong kemikal na nagbibigay ng enerhiya at kakayahang mag-ayos sa iyong kalamnan. Kapag ikaw ay talamak na dehydrated, ang esponghang kalamnan na iyon ay nagsisimulang matuyo, nagiging matigas, hindi mabisa. Ang mga mahahalagang sustansya na iyong kinokonsumo, tulad ng mga protina,
ay hindi mabisang makakarating sa loob ng selula ng kalamnan. Ito ay tulad ng pagsubok na ipasipsip sa isang tuyong espongha ang isang makapal na sabon. Hindi lang nito kaya. Ang sintesis ng protina na susi sa pagbuo ng kalamnan ay bumabagal. Kasabay nito, ang mga dumi, tulad ng lactic acid, ay hindi mabisang maalis at naiipon, na lumilikha ng isang nakalalasong kapaligiran na nagdudulot ng pagkapagod at sakit. Malinaw ang mga pag-aaral. Ang dehydration na kasing liit ng 2% ng iyong timbang sa katawan ay maaaring magdulot ng kapansin-pansing pagbaba sa iyong lakas ng kalamnan. Ano ang ibig sabihin niyan sa totoong buhay? Nangangahulugan ito ng pagkakaiba sa pagitan ng kakayahang bumangon mula sa kama ng walang tulong o nangangailangan nito. Nangangahulugan ito ng pagkakaiba sa pagitan ng pagbuhat sa iyong apo o takot na mahulog ito. Habang tumatanda tayo, natural na bumababa ang porsyento ng tubig sa ating katawan. Bukod pa rito, ang mekanismo ng pagkauhaw, ang ating sistema ng alarma, ay nagiging hindi gaanong sensitibo. Ang kombinasyong ito ay isang perpektong bagyo para sa talamak na dehydration at sa makatuwid para sa pagbilis ng sarcopenia. Kaya't ang problema ay hindi lamang nawawalan ka ng kalamnan habang tumatanda, ang problema ay nang hindi mo nalalaman ay maaaring lumilikha ka ng perpektong mga kondisyon para matuyo at manghina ang kalamnan na iyon araw-araw. Ang mito ng 8 baso at kung bakit mali ang pag-inom mo ng tubig sa buong buhay mo. Ngayong nauunawaan mo na ang kritikal na koneksyon sa pagitan ng tubig at iyong mga kalamnan, dapat nating tugunan ang pinakamalaking hadlang, ang mito ng 8 baso. Ang panuntunang ito na narinig nating lahat ay isang labis na pagpapasimple. Sa pinakamasamang kaso, isang maling gabay na maaaring makapinsala sa iyo. Ito ay isinilang mga dekada na ang nakalipas at naipagpatuloy ng walang matatag na siyentipikong batayan upang suportahan ito para sa bawat individual. Isipin mo ng may lohika. Makatuwiran ba na ang isang babaeng may timbang na 50 kilogam na nagtatrabaho sa isang opisina ay nangangailangan ng parehong dami ng tubig tulad ng isang lalaking may timbang na 90 kilogam na nagtatrabaho sa konstruksyon? Siyempre hindi. Ang tuntunin ng 8 baso ay binabaliwala ang iyong timbang, iyong pisikal na aktibidad, ang klima at iyong kalusugan. Ngunit ang totoong pagkakamali ay ang paraan kung paano tayo tinuruan ng panuntunang ito na uminom. Pinalabas nito na maaari nating matupad ang ating kwota sa pamamagitan ng pag-inom ng 3 malalaking baso ng sabay-sabay, isa sa bawat pagkain. At dito matatagpuan ang malaking hindi pagkakaunawaan. Kapag umiinom ka ng malaking dami ng tubig ng sabay-sabay, hindi mo binibigyan ng oras ang iyong katawan upang maayos itong masipsip. Binabaha ng tubig ang iyong tiyan at dumadaan sa daluyan ng dugo sa bilis na binibigyang kahulugan ng iyong organismo bilang isang sobrang karga. At ano ang tugon? Tanggalin ito sa lalong madaling panahon. Ang mga bato ay nagsisimulang magtrabaho ng husto at ginagawang ihi ang labis na tubig na iyon. Kaya naman, pagkatapos ng 30 o 45 minuto, nakakaramdam ka ng agarang pangangailangan na pumunta sa banyo. Nagdulot ka ng sapilitang diuresis. Ang tubig, sa halip na maihatid sa mga tisyu na nangangailangan nito, ay naglakbay ng pabalik-balik. Dumaan ito sa iyo, hindi ito nanatili sa loob mo, hindi ka nakakuha ng epektibong cellular hydration na siyang pangunahing layunin. Isipin muli ang isang nauuhaw na halaman. Kung bubuhusan mo ito ng isang timba ng tubig ng sabay-sabay, ang karamihan ay aagos sa mga gilid. Mababasa ang ibabaw, ngunit mananatiling tuyo ang mga ugat. Ang iyong katawan ay gumagana ng pareho. Ang pamamaraang ito ay nagpapanatili sa iyo sa isang siklo ng mini dehydration na sinusundan ng isang sobrang karga. Ang iyong mga selula ng kalamnan ay hindi kailanman umaabot sa estadong iyon ng pinakamainam at pare-parehong hydration na kailangan nila upang mag-ayos at lumago. Nabubuhay sila sa isang paulit-ulit na disyerto. Kaya naman posibleng uminom ng 2 litro sa isang araw at maging functionally dehydrated pa rin sa antas ng cellular. Tinutupad mo ang dami, ngunit nabibigo sa paraan. Kailangan nating lumipat mula sa isang diskarte ng dami patungo sa isang diskarte ng pagsipsip. Ang solusyon, ang paraan ng matalinong hydration upang muling buuin ang iyong mga kalamnan. Sige, natukoy na natin ang problema at winasak ang mito. Ngayon ay ipinakikilala ko ang paraan ng matalinong hydration, isang diskarte na idinisenyo para sa iyong katawan na sumipsip, gumamit at magdirekta ng tubig sa puso ng iyong mga selula ng kalamnan. Unang hakbang, kalkulahin ang iyong tunay at personal na pangangailangan.
Kalimutan natin ang mga pangkalahatang numero. Ang iyong katawan ay natatangi. Ang formula para magkaroon ng magandang panimulang punto ay simple. Kunin ang iyong timbang sa katawan sa kilo at i-multiply ito sa 30 o 35 may. Ang iyong timbang sa kilo x 35 mayon ml iyong pang-araw-araw na pangangailangan sa tubig sa mililitro. Halimbawa, kung tumitimbang ka ng 70 kilo, ang operasyon ay 70 kilo x 35 ml. Katumbas ng 2,455 miles, halos 2.5 buwal sa isang araw. Kung ikaw ay isang taong mas laging nakaupo, maaari kang magsimula sa 30 milliliter bawat kilo. Kung ikaw ay mas aktibo o nakatira sa isang mainit na klima, gamitin ang factor 35. Ang numerong ito ang iyong pang-araw-araw na layunin, ang iyong gabay. Ngayon, ito ang iyong pangunahing kinakailangan. Kung nag-ehersisyo ka, ang pangkalahatang tuntunin ay magdagdag ng hindi bababa sa 500 ml ng sobrang tubig para sa bawat oras ng aktibidad. Matutong makinig sa iyong katawan, ngunit magsimula sa pagkalkula na ito bilang iyong matibay na pundasyon. Ikalawang hakbang, ang ritual sa umaga, ang baso na nagpapagana sa iyong mga kalamnan. Ang hakbang na ito ay marahil ang pinakamakapangyarihan. Ilang oras kang natulog at nawala ng malaking halaga ng tubig ang iyong katawan. Sa paggising, ikaw ay nasa iyong pinaka-dehydrated na estado sa araw. Ang unang bagay na dapat pumasok sa iyong katawan bago ang kape ay tubig. Ngunit narito ang isang trick upang mapabuti ang pagsipsip. Maghanda ng isang baso ng tubig na mga 350 hanggang 500 ml sa temperatura ng silid at sa basong iyon maaari kang magdagdag ng isang maliit na kurot ng hindi pinong asin sa dagat o asin sa Himalaya. Tandaan at ito ay napakahalaga, ang rekomendasyong ito ay para sa mga malusog na tao. Kung mayroon kang mataas na presyon ng dugo, mga problema sa bato, o kung ang iyong doktor ay nag-utos ng isang dieta na mababa sa sodium, mangyaring huwag nang gumamit ng asin at uminom na lamang ng tubig. Karamihan sa mga tao ay nakakakuha ng sapat na sodium mula sa kanilang dieta. Para sa mga maaaring gumamit nito, ang kurot ng asin na ito ay nagbibigay ng mga electrolyte tulad ng sodium, potassium at magnesium. Ang mga electrolyte ay susi sa balanse ng likido at tumutulong sa pagdadala ng tubig mula sa daluyan ng dugo papunta sa loob ng mga selula. Sa ganitong paraan, ginagawa mong isang mas mahusay na solusyon sa rehydration ang isang simpleng baso ng tubig. Ikatlong hakbang, ang sining ng pag-inom ng paunti-unti. Itinakwil na natin ang ideya ng pag-inom ng biglaan. Ngayon ay i-install natin ang bagong ugali. Uminom ng paunti-unti ng madalas at tuloy-tuloy sa buong araw. Ang diskarte ay panatilihin ang isang matatag na antas ng hydration. Ang pinakamahusay na kasangkapan ay ang laging magkaroon ng isang reusable na bote ng tubig sa kamay. Uminom nito ng maliliit na higop. Huwag hintaying mauhaw. Tandaan na ito ay isang huling senyales. Uminom ng isang maliit na higop bawat 20 o 30 minuto. Gawing isang reflex ang kilos ng pag-inom, tulad ng paghinga. Sa pag-inom ng paunti-unti, dahan-dahan mong dinidiligan ang iyong katawan. Binibigyan mo ng oras ang iyong sistema upang dahan-dahang masipsip ang tubig at tanggapin ito ng iyong mga selula ng kalamnan. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng isang batis na dahan-dahang umaagos at nagpapalusog sa lupa at isang baha na sumisira at umaalis. Ikaapat na hakbang, ang schedule ng hydration. Kung kailan ka umiinom ay halos kasing halaga ng kung paano. Ang pangunahing diskarte dito ay ang pag-inom ng karamihan sa iyong tubig sa unang kalahati ng araw. Subukang ubusin ang humigit kumulang 2 katlo ng iyong pang-araw-araw na layunin bago mag-alas 4 o alas 5 ng hapon. Ang dahilan ay praktikal. Upang maiwasan ang nokturya, iyon ay ang pagbangon upang umihi sa gabi. Sa bawat pagbangon mo, naaantala ang iyong mga siklo ng malalim na tulog. At ito ay tiyak sa panahon ng malalim na tulog kung kailan naglalabas ang iyong katawan ng pinakamaraming growth hormone na mahalaga para sa pag-aayos ng tisyu at pagbuo ng kalamnan. Sa pamamagitan ng pag-inom ng karamihan sa tubig sa araw, binibigyan mo ng oras ang iyong katawan upang iproseso ito bago ka matulog, na nagbibigay daan sa iyo para sa isang mas malalim at mas nakapagpapanumbalik na tulog. Ikalimang hakbang, hindi lahat ay purong tubig. Sa wakas, mahalagang malaman na ang hydration ay hindi lamang nagmumula sa bote ng tubig. Ang mga herbal na tsaa na walang caffeine ay mahusay na mga pagpipilian. Ang mga sabaw ng gulay o buto ay kamangha-mangha dahil nagbibigay sila ng mga mineral at electrolyte. Bukod pa rito, huwag maliitin ang kapangyarihan ng mga pagkain.
Ang pipino, kinchay, pakwan o strawberry ay higit sa 90% na tubig. Ang pagsasama sa mga ito sa iyong dieta ay isang masarap na paraan upang mag-ambag sa iyong hydration. Kasabay nito, maging mulat sa mga inuming nagde-dehydrate sa iyo, tulad ng mga inuming may asukal, alcohol at labis na caffeine. Hindi ito tungkol sa pag-aalis sa mga ito, ngunit sa pagkonsumo sa mga ito ng may moderasyon at pagbabayad sa kanilang mga epekto ng mas maraming purong tubig. Pagpapalakas ng mga resulta. Ang synergy sa pagitan ng hydration at pamumuhay. Ang hydration ay isang catalyst, hindi isang magic pill. Upang mapakawalan ang lahat ng kapangyarihan nito laban sa sarcopenia, dapat natin itong isama sa isang malusog na pamumuhay. Ang una at pinakamahalagang synergy ay sa pisikal na ehersisyo. Kung ang sarcopenia ang sakit, ang pagsasanay sa lakas ang lunas. Ang pagbubuhat ng mga pabigat, paggamit ng mga resistance band, o paggawa ng mga squat, ay nagpapadala ng senyales para sa synthesis ng protina ng kalamnan. Dito nagiging mahalaga ang ating diskarte sa hydration. Ang isang dehydrated na kalamnan ay isang mahinang kalamnan na mas mabilis mapagod. Gayunpaman, kapag dumating ka sa pagsasanay na may sapat na hydration, ang iyong mga kalamnan ay puno ng enerhiya at maaaring kumontra ng may higit na lakas. Ang ikalawang synergy ay sa nutrition, partikular sa mga protina. Kung ang ehersisyo ang senyales at ang tubig ang sasakyan, ang mga protina ang mga ladrilyo, tiyakin na ang iyong dieta ay mayaman sa mataas na kalidad na protina. Manok, isda, itlog, munggo. Tinitiyak ng sapat na hydration na ang mga amino acid mula sa mga protina na iyon ay makakarating sa selula ng kalamnan. Sa wakas, pag-usapan natin ang mga gawin na dapat mong iwasan. Ang sedentarismo ang pangunahing kaalyado ng sarcopenia. Ang kalamnan na hindi ginagamit ay nanghihina. Ang paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak ay nakapipinsala rin dahil lumilikha sila ng isang estado ng talamak na pamamaga na nakakasagabal sa kakayahan ng kalamnan na mag-ayos. Isipin ang iyong katawan bilang isang hardin. Ang ehersisyo ay ang lupa, ang protina ay ang mga buto, at ang tubig na iniinom ng tama ay ang banayad at tuloy-tuloy na ulan na nagpapahintulot sa lahat na lumago ng malakas. Malayo na ang ating narating. Inilantad natin ang sarcopenia at ang kasabwat nito, ang talamak na dehydration. At binigyan kita ng 5 hakbang na plano ng pagkilos upang baguhin ang iyong paraan ng pag-inom ng tubig. Gusto kong tandaan mo ang mga pangunahing ideyang ito. Ang sarcopenia ay hindi isang hindi maiiwasang hatol. Maaari natin itong labanan. Ang uhaw ay isang huling alarma. Huwag hintaying maramdaman ito bago uminom. Ang paraan ng pagsipsip ay mas mahalaga kaysa sa dami. Kalkulahin ang iyong tunay na pangangailangan, ang ritual sa umaga. Sa isang kurot ng asin, kung angkop para sa iyo, maaaring i-optimize ang cellular hydration. Uminom ng paunti-unti, hindi biglaan. Maging ang banayad na batis, hindi ang baha. Iuna ang iyong pag-inom ng tubig sa araw upang protektahan ang kalidad ng iyong tulog, ang iyong pinakamahusay na kaalyado para sa pag-aayos ng kalamnan. At tandaan na ang tubig ay nangangailangan ng synergy ng pagsasanay sa lakas at isang nutrisyon na mayaman sa protina. Hindi lamang ito tungkol sa pag-inom ng tubig. Ito ay tungkol sa isang kilos ng pagmamahal sa sarili. Ito ay tungkol sa paggawa ng isang may kamalayang desisyon, higop sa bawat higop, upang bawiin ang iyong lakas, protektahan ang iyong kalayaan, at mabuhay ng walang takot sa pagkahulog. Ito ay tungkol sa pagiging may-ari ng iyong katawan. Kung binuksan ng video na ito ang iyong mga mata, hinihiling ko sa iyo na gawin ang 2 bagay. Una, mag-subscribe sa aking channel at i-activate ang mga notification. Bawat linggo ay nagbabahagi ako ng mga sikreto tulad nito upang matulungan kang mabuhay ng isang mas mahaba at mas malakas na buhay. At pangalawa, pumunta sa mga komento at sabihin sa akin kung alin sa 5 hakbang na ito ang sisimulan mong ipatupad ngayon. Ang pagkalkula ng iyong pangangailangan, ang baso sa umaga, ang pangako ng pag-inom ng paunti-unti. Ibahagi ito dahil sa pagsulat nito, ginagawa mo itong isang pangako sa iyong sarili. Salamat sa pagsama sa akin. Ang kapangyarihan upang bumuo ng isang mas malakas na hinaharap ay literal na nasa iyong mga kamay. Kailangan mo lamang iunat ang iyong kamay at kunin ang basong iyon ng tubig.